Stress yata. Alauna ba yun? Anong oras ba ito? Alauna. Anong oras ba yun? Kanina pa po kami doon at katulad din po ninyo, kami po ay hindi napagkakatulog ng tama mula nung trinator po nila yung minamahal nating Pangulo. Kauna-unahang Pangulo na talagang nagdulot ng tunay na pagbabago sa bansa natin. Ay binastos pa po ng mga traitor. Kaya ang kakantahin ko po ngayon ay tungkol sa kalayaan. Sapagkat naniniwala po ako na dahil po sa ginawa nila ay nawalan na naman po ulit tayo ng kalayaan. Sa madaling salita po ay inagaw na naman nila sa atin yung ating ipinaglaban nung ating itinakbo ang kaibigan natin si Digong kung tawagin namin mga close sa kanya. Kaya kakantahin ko po sa inyo lahat ito at kung gusto po ninyo sumabay, kayo okay lang po. Sana pakimute na lang din yung mga bad spirit. Mga bad spirit na pumapasok sa life natin. Ang bayan ko, Sabihan ng mga Pilipinas, lupain ng hintot bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang pagkat, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, biniyag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man malayang lupa, kulungin mo at umihinga. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaapas. Pilipinas kong minutya, hugad ng luha dalita, aking alita, makita kang sakdalaya. Ibon man malayang lumihan, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdaltihan, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong pinutya. Tol, magkamakay lang dito. Luha ng pag-ibig ko at dalita, kaya nga akapela eh. Akapela nga eh. Angin alika, makita kang sakdalaya. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Sinong naniniwala na makakalaya ang ating Pangulo? At ang ating Pangulo ay makakasama natin dito sa bansang Pilipinas! Muli nating isigaw, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon mga kababayan, para sa pagpapatuloy, atin pong tawagin ang isa sa mga masugid na taga-suporta ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin si Sir Paulo Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan! Ako po ang panganay na anak po ni Senatorable Dante Marcoleta, ang tinaguriang pambansang simangot, na lalo naman ngayon ay talagang sumisimangot dahil sa mga nangyayari ngayon. Kung siya ganito kalalim ang kunot, mas lalong lumalim ang kunot niya sa noo dahil sa mga pinaggagawa ng administrasyong ito.
sa ating mahal na Pangulo. Sino po sa inyo dito ang nabudol? Malamang karamihan sa inyo dito ay nabudol noong 2022. Nung nagkaroon ng BBM Sara Tandem Unity Team. Akala natin si BBM will redeem their name because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila, never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So, sa ating paniniwala, siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang 6 na taon. Nag-aantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang matindi na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024 at ngayon 2025 na. Ano nangyari sa bansa natin? Masasabi niyo ba ng Pilipinas ay mas maganda ang kalagayan ngayon kaysa noon panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayang Pilipino, kaya niyo pa bang tumagal ng 3 taon? Kaya niyo pa ba ng 3 taon na panibagong paghihirap? Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya ng 2022. Hindi niya alam, nanalo lang siya dahil siya ay umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas.